Credit Boot na loan app, mabilis nga pa o dagdag problema lang sa buhay mo kapag utangan mo. Ayon kasi sa kanilang app, pwede ka raw umutang or pwede daw umutang hanggang 60,000 pesos. Pero totoo nga ba yan? Lalo na kung first time na borrower or first time mong umutang. Kasi nga sa dami ng online loan apps ngayon, mahirap nang malaman kung alin ang talagang makakatulong. At syempre, alin nga ba yung magpapahirap lang sa'yo. Kaya nga mga ka-loan seekers, sa video na to, ipapakita ko mismo kung paano mag-apply sa loan app na ito, ano ang actual na approval at magkano ba talaga ang kaltas para malinaw bago ka mag-decide kung gusto mong umutang sa ganitong loan app ha. Sana manood ka hanggang sa dulo para malaman mo yung mga breakdown, yung mga charges. So itong Credit Boot nga ay isang online loan app na simple lang daw ang interface. So sinubukan ko nga utangan kaya kapag binuksan mo daw ito, makikita mo agad ang loan options at application button. So kailangan mo lang daw dito ng isang valid government ID, yung personal information at isang active e-wallet or bank account para magamit mo daw yung loan app na ito. Pero wag basta-basta ma-excite mga ka-loan seekers ha. Minsan kasi yung amount na nakikita mong up to 60,000 daw sa loan app na ito ay marketing at malayo sa actual na approval. Lalo na kung first time borrower ka. Para daw makaregister dito, ilagay ang iyong mobile number daw at gumawa ng secured password. At dapat daw malinaw yung mga details na ilalagay natin dahil ito daw ang basehan ng app kung gaano kalaki yung i-approve nila sa'yo. Pero kahit kompleto at malinaw kasi ang infos, tandaan nyo mga ka-loan seekers na hindi ito garantiya or hindi ito guaranteed na makukuha mo ang buong amount na gusto mo. Yan nga, para nga daw tayo makautang dito, may personal and work information na kailangan yung sagutan. So sa application form, ilagay daw yung buong pangalan, di ba? Yung kompletong address, email address. So kailangan daw ilagay natin yung mga details para makita nila kung may kakayahan tayo na magbayad sa ating utang. Pero kahit mataas minsan ang ilagay mo na sahod, maliit pa rin yung maaprubahan lalo kapag first time yun na umutang sa loan app na ito. And actually, sinubukan ko nga na utangan, kaya yun yung i-share ko sa inyo. And alam nyo ba, sa app, makikita mo na pwede ka raw mag-loan ng mas malaki. Pero based sa experience nga ng marami at ganoon din sa experience ko na gumamit or nag-try sa loan app na ito, mas maliit ang initial approval talaga at doon lang nag-i-increase kapag paulit-ulit ka na umutang sa loan app na ito at nagbabayad ka on time. Kaya nga mga ka-loan seekers, mahalaga talaga na huwag tayong umasa agad sa maximum loan limit na kesyo ganito daw yung pwede utangin na ipinapakita sa unang screen nga kapag kayo ay umutang, di ba, sa iba't ibang mga loan app. Pero bago yun mga ka-loan seekers, may pa-disclaimer ha. Pero ayun mga ka-loan seekers, kung naghahanap kayo ng iba pang loan option, may niligay ako na link. Makikita nyo sa comment section. So pwede nyo i-click yung mga link na yan para may explore. Pero disclaimer nga mga ka-loan seekers, please borrow responsibly. Pagkatapos mong pumili ng loan amount nga at maglagay daw ng mga terms, ilagay lang daw natin yung e-wallet details or bank account kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Kapag nasubmit mo na, automatic na i-review ng system ang application mo. At kung maaprubahan daw yung loan application nga natin, makikita mo ang final terms and deductions bago mo i-confirm yung loan mo. So dito mo makikita kung magkano ang service fee at kung magkano lang ba talaga ang loan amount na i-approve nila at kung magkano yung matatanggap mo, di ba? So, dito mga ka-loan seekers, may mga nakita ako na red flags, yung mga issues and red flags. At isa sa mga napansin ko nga, sa Credit Boot, malaki yung service fee ng loan amounts. Halos 30 to 40% agad ang bawas pag umutang ka sa loan app na ito at naaprubahan nga yung loan application mo. At para sa iba, okay lang ito kung emergency. Pero kasi para sa iba, sobrang mabigat talaga ang kaltas
na ganito, diba? And sa experience ko nga rin, grabe, malaki talaga yung kaltas or yung mga charges ng loan app na ito. Kaya kahit walang interest, halos 40% agad ang kaltas nila. Yung natitira, yun lang yung ipapadala nila sa atin. Okay? So ngayon mga ka-loan seekers, ikaw na ang humusga kung worth it ba o hindi, 'di ba? Kung emergency at wala ka ng ibang mapagkukunan, 'di ba mga ka-loan seekers, baka makatulong, pero kasi kung may mga ibang malinaw at mas mababa naman yung mga charges, walang kaltas, mas mainam kaysa sumugal sa ganitong klaseng pautangan online. So, yun nga mga ka-loan seekers, once na in-open nyo yung app, so may 4.9 na ratings nga itong credit boot. Ito, minsan kasi parang magdududa ka na, totoo ba? 4.9 talaga yung ratings, pero maganda pa talaga, diba? Kasi may mataas na ratings kung ito yung pagbabasehan natin para umutang sa ganitong klaseng pautangan online. So, ayan sa kanilang odds nga, ay pwedeng umutang hanggang 60,000 pesos. Regular and reliable daw yung loan app na ito. Worry-free borrowing. Pero di ba nakakaloka? Kasi ang sa odds nila ay 60,000 pesos yung pwedeng mautang. Pero kasi dito sa kanilang app, naging 30,000 pesos lang yung maximum na loan amount. 121 days daw yung payment terms. Pero totoo ba ito? At may nakalagay pa ha, usage, 588,000. 91% daw yung approval rate, 98% user praise rate, at cumulative loan amount, 100 billion. So, parang pinapalabas nila na marami nang gumamit sa kanilang loan app. Pero, kahit ganun pa man, kung sakali na maraming nag-loan sa app na nila, maganda pa talaga yung naging experience nila, diba? Yung verify identity, personal information, work information, contact information, at bank card infos. Select an ID to verify your identity. So, marami naman daw yung option dito. Pwede niya driver's license, UMID, passport, national ID, TIN, health card, postal ID, PRCSS, pag-ibig, at voter's ID. Marami naman talaga yung options kasi kung mapapansin nyo, TIN ID, health card ID, postal ID, paging yung pag-ibig ID ay pwede daw or tinatanggap nga ng loan app na ito. So, ayan, upload nga lang ng isang valid government ID at ito, personal information agad-agad, yung mga kailangan daw sagutan like yung education, marital status, next nga yung work infos like yung company name, company address, same lang din naman sa ibang mga pautangan online, no? Yung company phone number, profession, working experience, at yung monthly salary, at yung address nung pinag-workan natin. And then yung payday. So, syempre, hindi rin nagpapahuli itong emergency contact or personal references. So, after noon, payment infos agad-agad, e-wallets or via bank. So, GCash yung mga nilalagay ko kapag ako ay nagtatry nga ng umutang sa ganitong loan app. So, nakakaloka nga itong mga ka-loan seekers kasi grabe talaga yung mga charges niya. At nakakaloka kasi yung nilagay na mahabang payment terms na 121 days ay hindi po yung totoo kasi ang payment terms talaga nito ay 7 days lang. Nakalain mo, pag umutang ka ng 2,000 pesos, kasi ito lang yung in-offer nila sa first loan ko ha, 2,000 pesos, nga, zero yung interest, then other fees, zero pa rin. Kaya lang kasi mga ka-loan seekers ha, bawing-bawi yung loan up na to ha sa service fee, kasi 800 agad-agad yung ikakaltas nila, then yung matitira na 1,200, yun lang yung ipapadala nila sa akin. And eto na nga mga ka-loan seekers ha, yung loan application natin, so approve nga, at yung loan amount ay 2,000 pesos, loan date nga ay August 14, 2025, pero kung mapapansin nyo dito, yung 121 days nga na pambungad nila na payment terms ay hindi totoo kasi dito 6 days lang. So, nag-apply ako ng August 14, 2025. Ang repayment date agad-agad ay sa August 20, 2025. So, payment nga sa e-wallets o GCash. Diba? So, isang loan app naman mga ka-loan seekers na hindi magandang utangan dahil nga matataas yung mga charges niya, napaka-short term lang. At sana kung may experience din kayo dito sa pautangan na to or sa loan app na to, sana yung comment nyo po yan ha mga ka-loan seekers para makita ko at mabasa din ng iba. Baka sakaling makatulong nga tayo sa iba na matrap pa sa ganitong mga pautangan online, sa iba't ibang scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app nga na may mga matataas na charges at napaka-short term lang. Okay? So, yan lang. Sana i-share nyo nga din yung video natin para makatulong sa iba. And thank you guys for watching. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung utangan nyo yung loan app na ito pagkatapos nyo nga na mapanood yung buong video natin. At syempre,
Kung gusto mong makita ang breakdown ng iba pang mga loan apps, ay click mo na yung susunod na video dito sa screens. Okay, so yan lang. Thank you guys for watching. Ano sa tingin nyo? Okay ba utangan to or hindi? Ayan, thank you and see you sa next video. Bye! Disclaimer, try or apply at your own risk.